So update lang po ako mga kadyani dito sa mga bagong online loan app na madadownload nyo sa Play Store. Pero paalala lang, red flag ito dahil wala sila sa list of recorded online lending platform ng SEC. Tandaan ninyo kapag wala sila dyan, kahit sabihin nyo na meron silang certificate of authority na sa isang lending company o sa isang financing company, hanggat wala sila dyan, hindi sila pwede mag-operate sa online. Okay? So, bago lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook at ang YouTube. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyo, malaking tulong din po sa aking channel at social media ang pag-like, pag-share, at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga usapang online lending app. So yun, meron tayong bagong updated kasi may ginawa na ako nito noong nakaraan. Pero dahil updated na po yung mga list ng recorded online lending platform ng SEC, itong September 8 lang po, bagong-bago lang. Sinilip ko po ulit at sinilip ko rin po ang Play Store kung anong mga bagong OLA yung nandito na pwede nyo i-download. Tandaan nyo maging ano po kayo maging matalino po kayo sa pag-apply. Huwag kayo basta-basta papasok dyan nang hindi nyo sisigurado kung yan ba legit o nasa recorded online lending platform. Tandaan, red flag po yan. So, disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng mga OLA, hindi po ako agent, hindi po ito sponsored, at hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo ng mangutang sa mga online loan na ito. Binibigyan ko lang po kayo ng exposure, in-expose po natin yung mga kanilang proseso, pagpapautang at paniningil. At ako mismo sinusubukan ko siya for my personal usage para may maibigay ako sa inyo at tamang expectations kung ano yung naranasan ko na may share ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang idea dito sa mga loan app na sinusubukan kong applyan at hiraman. Okay? Malinaw ha? Hindi ako nang hihikayat, uulitin ko. So, unahin natin yung bagong OLA sa Play Store. Dito, si Perago. Hindi ko pa siya nasusubukan. Gusto siya subukan mamaya para mayroon akong i-update doon sa isa kong channel. Yung Johnny Depp. Paki-follow na rin po yan. Paki-subscribe na lang po at dyan po tayo nagre-review ng mga OLA. Doon po ako nag-share sa inyo ng experience ko doon sa mga OLA na yan. Okay, paki-follow na lang po. Maraming po salamat. Si Perago. Okay, ang kanyang lending company is Pera Loan 7 Lending. Yan. Sinilip ko siya sa SEC. Pakita ko sa inyo sa P, di ba? Wala naman. So, it means, eto, nag-ooperate through Play Store para ma-download nyo, but still, it is a red flag one. Okay? And then, sunod natin itong ZRT Credit. Okay? Sinilip ko rin siya, wala rin po siya sa SEC. ZRT Credit Loan PH. Okay? Then, sunod natin si High Cash. Ito, nung nakaraan ko lang to eh. Dalawa to sinubukan ko to. Yung CRT doon maka-access ko bakit. Pero ito si High Cash Peso ng HT Financial, wala rin po siya sa list ng SEC. Okay? Tandaan nyo ha, iwasan nyo o wag nyo na nasubukan. Fly Cash Lending, ito naisama ko na to pero nananatili pa rin sila sa Play Store. Kaya sinama ko na rin dito sa list na ito para maging aware po kayo. Si Fly Cash Lending ng Green Packet. Then si GC Len ng Bull Zara Lending. Ulitin ko ha, yung mga ilan dito, meron lending company na nakarehistro po as in lending company at hindi po kasama sa recorded online lending platform o online loan platform ng SEC. Then, itong si Peso Maya ng DSNC, sinilip ko rin siya, is wala rin po siya. Negative po siya sa list. Then, itong si Fresh Loan. Ito si Fresh Loan, matagal na po itong may revocation yata o cease and desist order, pero tandaan nyo, wala rin sila sa list na recorded online loan platform. And tong si Bass Loan, tong Manjit, sinilip ko rin, parang hindi ko rin siya nakita tong si Bass Loan, no? Manjit and Prince, no? Ay, hindi ko siya makita ngayon sa update. Bigyan ko na lang din kayo ng link doon sa description para kayo mismo sumilip din, para magkaroon kayo ng sarili nyo research and due diligence about this list of online recorded online loan platform ng SEC, okay? Then si support to, matagal na to, pero hanggang ngayon, pwede nyo pa rin siya i-download sa Play Store, pero si Excellent Era Lending, wala po yan. Matagal ko na pong nakikita ito. Hindi pa siya nabubura sa Play Store. Then, sinama ko na rin po si Surety Cash para maging aware po kayo dito kay Surety na revoke po ito nung, if I remember it correctly, February. Okay? And then, itong si loan tayo ng Factors Lending Corporation. So, sinindin po rin siya, wala rin po siya. Medyo bago lang din to. Parang nakaraan lang din itong sila loan tayo na naisama ko na rin doon sa nakaraang video natin about doon sa list ng mga ito.
So ano ba may papayo ko sa inyo kung sakasakaling kayo ay makakautang sa mga ganitong klase ng mga red flag ng mga online loan apps na madadownload nyo sa Play Store tapos wala naman pala sa list. Tandaan nyo, kapag wala po yan sa list, red flag, then maging maingat kayo. Kung yun nga mga registered na mga OLA na nandiyan sa list na recorded online loan platform ay hindi sumusunod, karamihan, no? Hindi ko sasabi lahat. Yung karamihan lang dyan lumalabag sa mga fair debt collection practices, sa data privacy, sa mga interest na 10,000 pa ba, dapat 15% lang. Tapos, most of the time, 7 days. Gayon dapat, pinapangako nila is 100 to 180 days. Yung inyong loan term, hindi naman yung ginagawa. Maging maingat kayo. Ulitin ko. Maging aware at maingat po kayo. Hindi po biro pangungutang dito. Hindi porket wala rin sila sa recorded online platform, uutangan na lang ng utang natin. Paalala ko rin ha, pag-aralan nyo muna. Maging maingat kayo. Ngayon kung nakakaranas na kayo ng harassment dyan, at kayo'y nakautang talaga sa kanila, pinadalahan kayo ng loan, pinadala, o kung ano man, kung naging maayos yung transaction nyo, kung pumayag ka doon sa halagang inutang mo, masasabi ko lang po, para walang tayong issue, para hindi tayo magmukhang mga scammer o farmer, ibalik nyo na lang po yung nakuha ninyo. Actually, sa totoo lang, no, illegal talaga yung ginagawa nilang pag-ooperate kapag ganyan, wala sila sa mga list na recorded online platform. So, kasalanan nila na magpautang doon sa mga borrower. Tapos, alam nilang hindi sila kasama sa mga SEC, registered lending platform, online lending platform, di ba? Then, kahit nga yung mga rebook bawal nga mag-operate, pero nandiyan pa rin, papautang pa rin. Ewan ko sa inyo, ba't ang titigas ang ulo nyo? Tapos ngayon, ano mangyayari? Haharasin kayo. Guguluhin yung mga kamag-anak nyo, Facebook friends, tatawagan yung mga nasa contact list, tatawagan yung mga hindi naman dapat tawagan, tatawagan yung mga amo ng kumpanya, yung mga bossing, supervisors, ipopost kayo sa mga social media accounts, sa buy and sell, di ba? Mostly yan talaga ginagawa. I-stressin kayo ng i-stressin. Then kapag nangyari yan, tandaan niyo, nandyan po ang PAOK na pwede po ninyong puntahan kung kayo ay taga Metro Manila at karating lugar lang ng Metro Manila na kaya nyo naman puntahan yung kanilang office dyan sa may Pasay. Okay? Mas maganda po mag-file kayo ng complaint. Ngayon, kung marami kayo at iisa lang yung loan na nahiraman, example nyo si Perago ng Haras, tapos marami kayo, 10, mas malaki yung chance na maiakit yan po sa korte. Okay? Kasi mas maraming complaint, mas malaki yung chance na bigyan ng search warrant yung mga abusadong OLA na nag-ooperate na illegal na nga, nang-aabuso pa doon sa unfair debt collection practices at sa mga data privacy. Sana nakatulong na naging aware sana sa inyo na huwag nyo basta-basta utangan yung mga binigay kong mga OLA na nasa Play Store na wala naman sa list na recorded online lending platform. So, maraming po salamat. Sana po mag-follow po kayo sa aking mga Facebook at YouTube. At muli, mag-like, share, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin. At maraming po salamat sa uulitin.